Isa sa mga nakaka-interest sa church ay tong ideya ng Christianese language. At marami na akong beses na nangaral tungkol dito. May language tayo sa church na yung mga nasa labas, hindi nila maintindihan. Alam nyo yon? Kumusta ka? Oh, I'm blessed in the Lord. Hallelujah. God is good. Pag sinabi kong God is good, sasabihin mo, di ba, may ganito tayong language. Like, sinong nakakaalam niyan? Sabi mo lang. May ganito tayong munting language at may mga salita tayo. At madalas mayroon tayong mga salitang sinasabi natin, o hindi naman talaga. Sinasabi natin yan, sinasabi ng ibang tao, at baka hindi natin lubos na maintindihan. Pero tango lang tayo at sumasang-ayon. Alam mo, yung mga malalaking salita tulad ng sanctification, yeah. Alam mo, nasa sanctification journey lang ako. Ang iba sa atin, ay oo, yeah. Alam mo, I've been justified. I've been made righteous. At ngumingiti tayo at sinasabi nating yes. Pero minsan hindi natin alam ang ibig sabihin ng mga salitang iyan. Sa tingin ko, isa sa mga pinaka-interesting na phrases na pinag-uusapan natin. At ito ang title ng sermon ko. 2-week series to this week, today, next week. Ito yon. Ito yung phrase na fear of the Lord. Fear of the Lord. Madalas maririnig natin yan. Maaaring narinig na natin na pinag-uusapan ng iba, pero hindi natin lubos na maintindihan. At ito ay isang phrase na maraming beses nang na-quote sa Bible. Sa katunayan, sa Book of Proverbs, yung wisdom literature, makikita natin na na-quote ito ng napakaraming beses sa Proverbs chapter 1, verse 7. Very famous. Kung matagal ka nang nasa church, sinasabi doon, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Kung ipagpapatuloy mo ang pagbabasa ng Book of Proverbs, mabilis mong marirealize na yung phrase na the fear of the Lord ay lumalabas ng maraming beses sa librong ito. Sa dulo ng parehong chapter, sa verse 29, isinulat ni Solomon, since they hated knowledge and did not choose to fear the Lord. Sa chapter 2 and verse 5, sinasabi doon, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. At sa chapter 3, verse 7, sinasabi, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Sa unang tatlong chapters pa lang, makikita natin na 4 na beses na sinabi ang phrase na ito. Sa katunayan, sinabi pa ito ng 10 beses sa iba pang bahagi ng Book of Proverbs. At may sinasabi ito sa atin na importante. At ito ay ang the fear of the Lord ay hindi isang maliit na bagay sa Bible, kundi ito ay isang foundational na bagay. At kung lalago tayo sa ating wisdom, kung lalago tayo sa ating relationship with God, kung lalago tayo sa paraan ng pamumuhay natin, kailangan nating maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng phrase na the fear of the Lord at paano natin ito isasabuhay. Ngayon, kapag naririnig ng maraming tao ang phrase na ito, the fear of the Lord, kung hindi pa ito na ituro sa'yo, iisipin mo, well, oo, may fear of the Lord ako. Medyo takot ako sa Diyos. Sige, maging honest tayo. Dahil sa kung paano pinalaki ang marami sa atin, whether sa church yan, whether sa galit nating nanay, anuman yon. Minsan, may perception tayo na nasa heaven si God at naghihintay lang siyang magkamali tayo para maparusahan niya tayo at ipadala sa hell. Ako lang ba ang lumaki na ganun ang pag-iisip? Magkakaroon ako ng takot nung bata pa ako na kung gumawa ako ng mali at sa sandaling gumawa ako ng mali at kung namatay ako, kung hindi ko agad hiniling kay God na patawarin ang aking mga kasalanan, mapupunta ako sa hell. Kaya kung nagmura ako sa isang tao o nagsinungaling o nagnakaw at kung hindi ako agad nagsisi, kung namatay ako sa sandaling yon, mapupunta ako sa hell. At mayroon akong takot na ito, halos tulad ng fear of the Lord. Minsan, iniisip natin na may cosmic being diyan sa langit na parang isang pulis sa EDSA na naghihintay na lumihis ka sa maling lane para mahuli ka niya, na yung mga MMDA officer naghihintay lang sa'yo. Pero minsan, unconsciously, iniisip natin na si God minsan ay yung MMDA officer sa heaven. I mean, hindi natin binigyan ng justice ang sarili natin. Maraming angry theologians ang nagpinta kay God sa ganung picture. I mean, isa sa mga pinakasikat na sermons sa mundo na nag-shape sa revival na kumalat sa United States of America noong late 1700s ay ipinangaral ng isang preacher na si Jonathan Edwards at ang title ng sermon niya ay Sinners in the Hand of an Angry God. Ayoko yung sermon na iyan. Sa tingin ko dapat sinners in the hand of a loving God. Pero ang ginagawa nito, whether ma-realize natin o hindi, is in-shape nito ang ating viewpoint tungkol kay God.
Ang mas malala pa, hindi lang yan ang mga angry theologians, kundi pati na rin ang pop culture. Marami sa atin ang nagkaroon ng ideya kay God na na-shape ng pop culture sa sinasabi ng mga presidente, sa halip na sa sinasabi ni Jesus, sa sinasabi ng mga sikat na tao, sa halip na sa mga pinag-aralang at mabubuting theologian na hindi masyadong galit. Maari ko bang sabihin sa inyo ito na kung ang perception mo kay God ay na-shape ng pop culture or ng mga angry theologians, kailangan mong i-deconstruct at i-reconstruct. Ang iyong perception kay God ay dapat na ma-shape una sa lahat ni Jesus Christ. Mangangahas akong sabihin, huwag mo munang basahin ang Old Testament. Huwag mo munang basahin ang mga sulat ni Paul. Dumiretso ka kay Jesus Christ. Iyan ang lens kung saan natin dapat tingnan si God. Ito ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya si God ay hindi yung galit na cosmic MMDA officer. Hindi siya yung pulis sa langit. Hindi kailanman inilaan ng Bible na ipinta si God bilang isang malaki, masama at malupit na Diyos. So ano ang ibig sabihin? Ano ang phrase niya? Ang fear of the Lord sa Old Testament at nakasulat sa Hebrew, itong fear of the Lord. Ang fear ay actually ang salitang ito. At hindi ito nangangahulugang terror. Nangangahulugan ito ng deep reverence at awe at honor kay God. At inilalarawan nito ang isang tao kapag tunay nilang kinikilala ang holiness, greatness at authority ni God. Iniaakay sila nito na mamuhay ng may humility at devotion sa harapan ni God. Kung maaari kong sabihin sa inyo, ganito ko ito sasabihin. The fear of the Lord ay isang all-filled awareness kung sino si God. Ito ang nagbibuild sa kung paano tayo mag-isip, paano tayo mamuhay, at paano tayo tumugon sa Kanya. Hindi ito tungkol sa pagkatakot kay God. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng awe at reverence sa Kanya. At para maintindihan kung paano gumagana ang fear of the Lord, kailangan nating balikan ang foundational statement na ito. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ang salitang beginning dito. Hindi lang ito nangangahulugang unang hakbang sa isang sequence ng events. Ang ibig sabihin nito ay ang pundasyon ng anuman ang ginagawa mo. Ito ang starting line at tinitiyak na nakaturo tayo sa tamang direksyon. Nakaranas ka na ba ng running race? Nakatakbo ka na ba sa marathon? Come on, may mga baliw bang tumatakbo sa marathons? Sa tingin ko, incredible kayo, di ba? Mayroon bang tumakbo sa isang running race nung nag-aaral ka? Right, tumakbo ka pa ikot. So ano ang pinakamahalagang bagay sa simula ng isang running race? Ang pinakamahalagang bagay ay nakaharap ka sa tamang direksyon. Hindi mahalaga kung gaano ka ka-stretched. Kung may sapatos ka, kung may damit ka, lahat ng yan ay hindi mahalaga. Ang pinakamahalagang bagay, ang pundasyon ng running race, ay nakaturo ka sa tamang direksyon. At kung nakaturo ka sa maling direksyon, hindi mahalaga kung gaano ka kahirap tumakbo, gaano karaming effort ang ilagay mo, gaano ka magpawis, gaano kalayo ang marating mo kung tumatakbo ka sa maling direksyon. Lahat ng yan ay walang saysay. Kapag tumakbo ka ng karera kasama si God, kailangan mong magsimula sa tamang direksyon. Kung nagkamali ka kay God, magkakamali ka sa buhay. True knowledge. Hindi ito nagsisimula sa iyong high IQ o sa college degree na mayroon ka. Nagsisimula ito sa isang nakayukong puso patungo kay God. Nagsisimula ito kapag nagsimula tayong mag-realize na si God ang center ng universe at hindi tayo. Come on, may magsabing amen diyan. Gusto ko kung paano si Solomon nagsimula siyang mag-build dito at lumipat siya sa chapter 2. At ipinapakita niya sa atin na ang pundasyon na ito, di ba, ang pundasyon ng fear of the Lord ay umaakay sa atin sa isang personal na bagay. Sa verse 2, verse 5, sinasabi, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Sa Hebrew poetry, ang mga ideya ay madalas na inilalahad sa mga parallel lines kung saan ipinapaliwanag ng isang line ang isa pa. Kaya kailangan nating mapansin ang dalawang phrases na ginamit dito. The fear of the Lord and the knowledge of God. Sa madaling salita, the fear of the Lord ang pathway para makilala si God. Kaya lumilipat ito mula sa abstract concept na kailangan kong matakot sa Panginoon hanggang sa biglang nagiging personal na relationship. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nangangahulugang mas makikilala ko ang aking Diyos. Nangangahulugan ito na sisimulan kong makilala siya sa bawat sandali at sa bawat sitwasyon ng aking buhay. Kapag nagsimula tayong matakot sa Panginoon, doon natin na-realize na si God ay totoo. Si God ay present at dapat siyang maging bahagi ng bawat parte ng ating buhay. Dahil kapag ginawa niya, nagsisimula itong makaapekto sa paraan ng pamumuhay natin. Alam mo ba na ang fear of the Lord ay talagang nagpoprotekta sa atin? Inilalayo tayo nito mula sa kasamaan. Proverbs 3:7. Ano ang sinasabi nito? Huwag kang maging matalino sa iyong sariling paningin. Fear the Lord and shun evil. Kaya ang fear of our Lord ay hindi lang isang ideya na nasa isip natin.
Ang fear of the Lord ay isang praktikal na bagay na huhubog sa ating isip at huhubog sa ating physical decisions na ginagawa natin. Tutulungan tayo nitong iwasan ang masama. Ang Proverbs ay nagpapatuloy pa sa Proverbs 8:13 na ang matakot sa Panginoon ay ang kapuotan, ang kasamaan. Kinamumuhian ko ang pagmamataas at kapalaluan, masamang pag-uugali at baluktot na pananalita, at sa Proverbs 16:6 sa pamamagitan ng pag-ibig at katapatan, ang kasalanan ay tinubos sa pamamagitan ng fear of the Lord. Ang kasamaan ay naiwasan. Kaya ngayon, ang fear of the Lord ay hindi lang ito yung bagay na nasa labas, kundi isa itong praktikal na bagay na tumutulong sa atin na lumayo sa kasamaan. Kapag kinatatakutan natin ang Panginoon, literal na inihihila tayo ni God palayo sa kasamaan at inihihila tayo sa Kanya. Kapag ang isang tao ay nagsimulang magkaroon ng tunay na awe at reverence kay God, nagsisimula silang mag-alala kung ano ang nakalulugod sa Kanya. Gusto ko ang sinabi ng dakilang theologian na si A.W. Tozer tungkol dito. Sabi niya, "The fear of the Lord is a wholesome dread of displeasing Him." Ito ay isang wholesome dread. Ayoko na hindi makapagpasaya kay God ngayon. Hindi dahil natatakot akong ipadala niya ako sa impyerno ngayon, kundi dahil mahal na mahal ko siya at napakarami kong reverence para sa Kanya, kaya ayokong i-disappoint siya. Nagkaroon ka na ba ng mga taong ayaw mong i-disappoint sa buhay mo? Naaalala ko, may teacher ako sa school. Isa siya sa favorite kong teacher sa school. Ang pangalan niya ay Mr. Larson at masaya lang siya. Ang galing niya. Isa siyang magaling na teacher. At si Mr. Larson ang teacher ko sa video class. At pagdating ng next semester, siya ang teacher ko sa drama at gumagawa kami ng drama. Yes, may drama ako sa school. Hindi ko alam kung mapapansin mo, may drama ako at nagkaroon kami ng assignment minsan kung saan kailangan naming gumawa ng play mula sa ancient Greece. Kailangan naming gumawa ng mga masks na ito at isusuot namin ang mask at kailangan naming gawin ang full dialogue na ito sa pagitan ko at ng ibang tao. At English ito. Pero ito ay isang ancient Greek play na isinulat at hindi ako ang pinakamagaling na estudyante. Ako yung estudyante na magsarali ng iba para magsaya. Hindi ako ang pinakamagaling na estudyante. Kaya unfortunately, hindi ko na-memorize ang mga salita. Kaya ang ginawa ko, naisip kong maging matalino at naisip kong isulat ang script at ilagay sa loob ng mask. Pero ang problema, kailangan kong hilahin pabalik ng kaunti ang maskara. At para mabasa ito, kailangan kong mag-cross-eyed dahil masyado itong malapit sa harap. Ginawa ko ang buong play. Ginawa ko ito sa mismong dulo ng play. Binaba ko. Iniisip ko ang galing ko. Sabi nila, ang buhay ng krimen ay hindi nagbabayad, pero nakalusot ako. Naisip ko lang na ako ang pinakamatalino. Tumingin ako kay Mr. Larson. Tumingin siya sa akin at sinabi niya, sa talagang seryosong mukha, sabi niya, "Paano mo nagawang bastusin ang klase natin? Lumabas ka." Hindi niya pa ako pinadala sa principal's office. Sabi lang niya, "Lumabas ka." Lumabas ako doon. Hindi ko masabi sa iyo kung mas nakaramdam ako ng hiya, mas maraming guilt, mas terrible sa isang classroom setting kahit kailan. Bakit? Kasi gusto ko talaga siya. Siya ay isang mabuting teacher. Siya ay isang mabuting tao. Ang anak niya ay kaklase ko. Siya. Kilala niya ako mula pa nung elementary ako. Gusto ko talaga siya. At ito, pinatay ako na na-disappoint ko siya. Hindi ako takot na paparusahan niya ako o itatapon ako sa bangin na ginagawa namin ng play, pero masama lang ang pakiramdam ko na na-disappoint ko siya. At alam mo, sa natitirang bahagi ng taon, hindi ko na kailanman gustong i-disappoint siya. Pagdating kay God, hindi ako naglalakad ng takot na takot sa Diyos, kundi naglalakad ako ng may awareness na si God ay totoo, na si God ay kasama ko, at ayokong i-disappoint siya. At kung mayroon tayong awareness na yon, alam mo, ginagawa nito, nagbabago ang paraan ng pagsasalita natin, nagbabago ang paraan ng pag-iisip natin, nagbabago ang paraan ng pamumuhay natin, nagbabago ang paraan ng pag-iisip natin tungkol sa mga bagay bago tayo mangdaya muli sa harap ng isang tao. Tingnan ang awareness kay God. Alam mo ba kung sino ang nabuhay ng may ganitong awareness sa Old Testament? Mahal ko ang kwento ni Joseph. Sa tingin ko, si Joseph ay isang wonderful story na matatagpuan sa Book of Genesis. Siya ang pinakabata sa lahat ng kanyang mga kapatid noong panahong iyon. At nandoon siya at mayroon siyang panaginip. At mayroon siyang panaginip na yumuyuko ang kanyang mga kapatid sa kanya isang araw. At ngayon si Joseph, sa kanyang immaturity at sa kanyang foolishness, hindi niya itinago ang panaginip na iyon sa kanyang puso. Sa halip sa kanyang kabataan, mahiyain na teenage arrogance, ibinahagi niya ito sa kanyang mga kapatid. Iniisip na magiging excited sila na marinig ang balita na isang araw ay yuyuko sila sa kanilang maliit na kapatid na paborito ng kanilang ama. Nagalit sila. Itinapon nila siya sa isang hukay.
Hayaan na sana nilang mamatay siya doon. Pero sa halip, naging matalino sila at kumita ng pera. Kaya ipinagbenta nila siya sa mga slave traders na nagdala sa kanya pabalik sa Egypt. Nakarating siya sa Egypt at may isang lalaki ron na nagngangalang Potiphar. Binili niya si Joseph, dinala siya sa kanyang bahay. Si Joseph ay isang good dude. Kilala niya si God, kilala niya ang Panginoon. Siya ay isang good dude. At kaya sa bahay na ito, nagsimula siyang magtrabaho ng husto. Napakagaling niya magtrabaho, kaya inilagay siya ni Potiphar bilang namamahala sa buong bahay. Tiwala na ang bahay ay umuugong maganda. Maayos ang takbo. Si Potiphar ay nakaupo lang, kumakain ng ubas. Si Joseph ang nagpapatakbo ng lahat. At ang problema ay si Joseph ay isang guwapong binata. Nagsisikap siya. Egypt ito. Kaya may isa siya sa mga maliliit na, yan, alam mo na, yung mga maliliit na bagay na naglalantad ng kanyang pecs, nandoon siya. At habang nagtatrabaho siya, nakita siya ng asawa ni Potiphar. Ang babaeng ito ay masama. Napakasama niya, wala man lang siyang pangalan. Kilala lang siya bilang asawa ni Potiphar. Hindi man lang nila binigyan ng pangalan. At siya doon, tumingin at isa siyang cougar. Isa siyang cougar. Kaya nakikita niya itong maliit na Jewish boy na tumatakbo at gumagawa ng lahat. Nakikita ang... At sabi niya, gusto ko yung maliit na Jewish boy na yan. At titingnan niya ito mula sa malayo, sasabihin, hey, Joseph. Hindi. At alam ni Joseph kung ano ang nangyayari. Siya ay isang matalinong bata. Kaya nagsimula siyang lumaban. Nagsimula siyang tiyakin na hindi siya mag-isa sa kwarto kasama nito. May security camera siya, CCTV, tinitiyak na may accountability. Hindi siya pupunta doon. Nagdadala siya ng 2 o 3 saksi kasama niya saan man siya magpunta. Isang araw, lumapit siya kay Joseph at sinabi ni Joseph, ngayon, spoiler alert, sinubukan niyang makuha si Joseph. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Hinablot niya ang damit niya, ang kanyang cloak, ang kanyang damit, anuman ang suot niya, at napunta siya sa kulungan para sa krimen na hindi niya ginawa. Pero, bago yan, sinabi ni Joseph ang pinaka-remarkable na bagay sa kanya nang magsimula siyang lumapit sa kanya. Ito ang sinabi niya sa kanya sa Genesis chapter 39, verse 9. Sinabi niya ito, walang sinuman ang mas dakila sa bahay na ito kaysa sa akin. Hindi ipinagkait sa akin ng aking master ang anuman maliban sa iyo. Dahil ikaw ang kanyang asawa. Nandito na. Paano ko magagawa ang ganoong kasamaan at magkasala laban sa Diyos? Pansinin ang sinabi niya. Hindi niya sinabing, baka mahuli ako. Hindi niya sinabing, hindi ko ito magagawa sa aking master. Sabi niya, paano ako magkakasala laban sa Diyos? Si Joseph ay nabuhay ng may ganong awareness kay God sa kanyang buhay na mas mahalaga sa kanya ang iniisip ni God kaysa sa nararamdaman ng kanyang master o ng asawa ng kanyang master. Mas nag-aalala siya tungkol sa pagkakasala laban kay God kaysa sa pag-disappoint sa kanyang master. Ito ay parang reflective sa Colossians chapter 3. Pinag-uusapan ni Paul kung paano hindi tayo naglilingkod sa ating earthly master. Pero sa tuwing naglilingkod tayo kay God. Kaya ang paraan ng ating pagtatrabaho, ang paraan ng ating pamumuhay, dapat itong magpakita ng fear of the Lord na may kamalayan tayo sa kanyang presensya. Ibig sabihin, dapat dumating ka sa trabaho ng on time. Hindi dahil naglilingkod ka sa boss mo, kundi dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag lumabas ang boss mo sa kwarto at nag-alt tab ka sa Facebook, nagsimulang magsulat ng iyong opinyon sa gitna ng araw, sa halip na gawin yan, marirealize mo, sinasahod ako para magtrabaho. Baka wala ang boss ko sa kwarto, pero ang fear of the Lord ko ay nandito. Kaya't ang awareness kay God ay nasa paligid ko. Magtatrabaho ako ngayon na parang si Jesus ay nasa tabi ko at pinapanood ang ginagawa ko. Hindi dahil natatakot ako sa Kanya, kundi dahil mayroon akong awe at reverence para sa Kanya. Dahil nire-represent ko siya. Ito ay hindi ko makita sa Bible. Parang kaya kong kumuha ng ilang bagay, pero sa tingin ko minsan, nasa langit si God, nakatingin sa atin at sinasabing, huwag mong sabihin kaninuman na ikaw ay Christian. Huwag mo kaming bigyan ng masamang pangalan. Narinig ko ang ibang tao na nagsasabi, I'm a Christian. Tinitingnan kita at sasabihin, kung ikaw ay isang Christian at ganyan ka magtrabaho, ikaw, binibigyan mo si God ng masamang pangalan. Kung gusto mong maging in-depth, yan ang buong punto ng ang don't take the Lord's name in vain ay huwag mong ikabit ang pangalan ni God sa isang bagay kung saan sinasabi niya, hindi ako yan. Labis na nagmalasakit si Joseph kay God, kaya siya tumanggi. Nauwi siya sa pagkakakulong dahil mas inalala niya ang iniisip ng kanyang ama sa langit kaysa sa iniisip ng kanyang amo. Ang fear of God ay naghuhubog sa bawat aspeto ng ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit tayo bumalik sa Proverbs 1:7. The fear of God is the beginning of knowledge. Ang fear of God. Ito ang pundasyon ng wisdom. Lahat sa buhay, lahat ng iba pa nating ginagawa ay nakatayo sa pundasyong ito. At ito ay umaalingaw-ngaw sa isa sa mga pinakasikat
na verses sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang umasa sa sarili mong pag-unawa. Handa sa lahat ng iyong paraan. Magpasakop ka sa Kanya at Siya ang magpapatuwid ng iyong landas. Pansinin ang phrase na in all your ways. Hindi sinasabi na sa church lang, sa church, magpasakop sa Kanya. Hindi sinasabi na sa Sunday lang, magpasakop sa Kanya. Sa isang religious moment lang. No, in all your ways. Kaya ibig sabihin, ang iyong work life, ibig sabihin, ang iyong mga relationships, ibig sabihin, ang iyong finances, ibig sabihin, ang iyong mga desisyon, ibig sabihin, ang mga pelikulang pinapanood mo, ang mga bagay na kinasasangkutan mo sa lahat ng iyong paraan, magpasakop sa Kanya. Ang fear of the Lord ay dapat makakaapekto sa bawat bahagi ng iyong buhay. O kung hindi, hindi ito fear, hindi ito totoo, submission. Peke lang ito. Kaya kung makakapasok tayo sa church sa linggo at magsasabi, mahal kita, sumasamba ako. At pagkatapos sa Martes ay pupunta at gagawa ng isang corrupt na business deal. Hindi natin naranasan ang fear of the Lord. Wala tayong awe at reverence. Sa linggo, dahil hindi ito totoo, ang lahat at paggalang, kung maaari mo itong ikulong sa likod, ilalabas kita sa linggo. Karapat dapat. Karapat dapat ba ang pangalan mo? Karapat dapat. At pagkatapos sa Martes, gagawin ko yan. Sa Miyerkules, ginagawa ko yan sa Huwebes. Pinag-uusapan ko ng masama ang chismis tungkol doon. Sa Biyernes, pinagbabasagan ko ang pastor ko. Ano man yan, kung kaya mong ikulong ang iyong takot o ang iyong reverence, kung gayon. Kung gayon, masasabi ko ba sa'yo na baka wala ka ng fear of the Lord? May religious response ka lang dahil ang fear of the Lord dapat itong hawakan ng bawat bahagi ng ating buhay. Ang Book of Proverbs, ito ay wisdom literature. Sulatin, ang buong aklat na ito ay isang aklat. Hindi ito isang libro ng mga garantisadong pangako. Ito ay isang libro ng karunungan na maaari nating gamitin upang matuto, upang tulungan tayo sa ating buhay, kung maging puno tayo ng kaalaman. Well, saan nagsisimula ang kaalamang iyon? Dapat itong magsimula sa fear of the Lord. Sa tingin ko, minsan binabasa ng mga tao ang Book of Proverbs at iniisip lang nila na ito ay random collection of sayings. Pero sa totoo lang, mas higit pa doon. Ang Proverbs ay nagbibigay sa atin ng kaalaman kung ano ang hitsura ng pagkilala kay God sa bawat bahagi ng ating buhay. At mayroon itong mga real-world consequences na higit pa sa pag-upo lamang sa presensya ni God at pagpapakita ng awe at reverence. Halimbawa, tama, Proverbs. Pinag-uusapan nito ang pagpaparangal kay God gamit ang ating kayamanan. Proverbs 3, 9 and 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Kung gayon ang iyong mga kamalig ay mapupuno hanggang umapaw. Ang iyong mga tapayan ay aapaw sa bagong alak. Okay, so hayaan mong i-walk through ko kayo. Kapag kinatatakutan mo si God, nakakakuha ka ng knowledge. Sa knowledge na yon, natututunan mo na kung igagalang ko si God sa aking finances at sa aking wealth, then ako ay babasbasan. Hindi ka lang magtatapos sa pagiging blessed ni God. Merong step-by-step procedure na nagsisimula sa fear of the Lord. Pinag-uusapan din nito kung paano mo dapat handle ang iyong negosyo. Proverbs 11:1. Kinaiinisan ng Panginoon ang mandaraya na timbangan, ngunit ang tumpak na timbangan ay kinalulugdan niya. Okay, balikan natin ulit. May fear of God ako, fear of the Lord. Umaakay ito sa kaalaman. Sa kaalamang iyon, umaakay ito sa akin na matutunan kung paano gumawa ng mabuting business practices na nagiging dahilan para maintindihan ko dahil sa kaalaman, naiintindihan ko na si God ay talagang nagbibigay ng malaking halaga sa pagkakaroon ng integrity kapag walang nakatingin. Kaya ang integrity ko sa aking business dealings ay hindi lang basta nangyayari. Nagsisimula ito rito na may lahat ng reverence. God na humahantong sa kaalaman. Panginoon, bakit ayaw mo ng mandaraya na timbangan? Ayaw mo kapag nagbabayad ang mga tao ng patago. Ayaw mo kapag sketchy ang mga bagay. Sisimulan kong mamuhay sa paraang nagpaparangal sa'yo. Pinag-uusapan ng Proverbs ang isang relationship. Nagbibigay lang ako sa inyo ng 3 halimbawa dito. Proverbs 15, kung paano mo tratuhin ang mga tao. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Okay, kaya magsisimula tayo ulit. Fear of the Lord, umaakay ito sa kaalaman. Sa kaalamang yon, natututunan natin kung paano natin sisimulan tratuhin ang mga tao sa paraang itinuro sa atin ni God. Maaari tayong matuto kung paano magkaroon ng magandang relasyon sa mga tao sa paligid natin. Ang fear of the Lord ay makakatulong sa atin na magkaroon ng self-control sa ating dila.
Mayroon pa bang iba dito na nangangailangan ng self-control sa iyong dila pagdating sa mga relationships sa paligid mo? Come on, bawat may asawa ay dapat nakataas ang kamay ngayon. Well, saan nagmumula ang self-control upang maiwasan ang malupit na salita na iyon? Saan galing iyon? Galing yan dito. Nagsisimula ito sa fear of the Lord. Ang fear of the Lord ang humuhubog sa kung paano tayo tumutugon sa lahat ng bagay sa buhay. Ito ay sa simula. Ito ang pundasyon kung saan nakatayo ang lahat ng iba pa. Nagbibigay lang ako sa inyo sa simpleng paraan. Ito yon. Ito ay lahat ng walang terror. Ang fear of the Lord ay lahat ng walang terror. Merong lugar na gusto ko sa Australia. Tinatawag itong Burleigh Head Point. At ito ay nasa isang lugar na tinatawag na Gold Coast. At narito ang lahat ng mga magagandang beaches sa Gold Coast. At lahat-lahat. At pagkatapos ay may maliit na punto na lumalabas na tinatawag na Burleigh Head Point. At may mga bato sa paligid nito. Sa puntong ito, tinatawag nila itong Burleigh Rocks. At kaya't nandoon ang lahat ng mga batong ito. At dahil lumalabas ang punto sa paraan na humuhubog ang mga alon dito, binubuo nito ang isang magandang barrel wave na darating mula sa mga bato at bababa hanggang sa beach. Ito ay ganap na maganda. At gusto ko ang lugar na ito. Ito ay talagang cool. Come on, sumama ka sa akin. Ayan na, ang ganda talaga. At napakaganda lang. Makikita mo ang buong Gold Coast. Naaalala ko isang beses na may parang typhoon storm sa Queensland noong panahong iyon. At bumaba ako sa Burleigh Point dahil narinig ko na malalaki ang mga alon. May mga baliw na surfers doon na sumusubok sumakay sa malalaking alon na ito. Pero naaalala ko na lumabas ako sa punto at mayroon silang malalaking bato doon at nakatayo ako sa ibabaw ng mga bato sa damuhan na bahagi ng burol. At naaalala ko na nakatayo ako doon at nararamdaman ko ang spray ng mga alon na dumadampi sa akin habang bumabagsak ito sa mga batong ito. At kapag sinabi kong crashing, ito ay kung ikaw ay nasa loob nito, patay ka na, tulad ng bagay na ito. Napakalaki ng mga alon na ito dahil sa bagyo na dumating. Bumabangga sila sa mga batong ito at nararamdaman ko sa bawat bangga, ang spray ay umaakyat sa akin. Naamoy ko ang sea salt na nandoon. Ang hangin ay nasa paligid at nakatingin ako sa karagatan. Tinitingnan ko ang kalawakan ng karagatan. Ang karagatan ay nawala lampas sa aking paningin. Ang mga alon na bumabangga, ang amoy, ang spray, ang laki, ang kalawakan ng karagatang ito. At naalala ko na nakatayo ako doon at nararamdaman ang pagkaawi na ito. Naranasan mo na ba yon? Like sa isang bagay na maganda. Like naaalala ko lang na nakatayo doon at sinasabing, wow. Pero alam mo kung ano ang interesting. Hindi ako takot. Ligtas ako. Hindi ako nasa mga bato. Hindi ako nasa karagatan. Nakatayo ako sa kaligtasan. At naaalala ko na nagkaroon ako ng ganitong kakaibang pakiramdam na walang takot. Ngunit lubos na pagkamangha sa laki, gaano kalawak ang karagatang ito. Sumama ka sa akin dito. Ganyan dapat kay God natin. Dapat tayong tumayo ng may kaalaman na ligtas tayo. Alam na mahal tayo. Alam na hindi tayo mga makasalanan sa kamay ng isang galit na Diyos, kundi tayo ay mga makasalanan sa kamay ng isang mapagmahal na Diyos. Ngunit gayon paman, wow ang laki, wow ang lakas, wow, tumama pa rin ang mga alon. Kung gumawa ka ng maling desisyon, mayroon pa rin consequence. Pero hindi umaasa si God na mahuhulog ka sa bangin. Gagawin ba niya? Hindi ako makapaghintay hanggang sa durugin siya ng mga alon. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ni God? Gumagawa si God ng mga guardrails. Nagpapadala si God ng mga tao sa paligid mo. Binibigyan ka ni God ng kanyang Bible. Huwag kang mahulog sa bangin. Huwag kang bumaba sa bangin. Malaki ito. Masama ito. Manatili lang na ligtas. Iyan ang ginagawa ni God. Dapat tayong makatayo sa gilid ng bangin at sabihin, hindi ako takot. Pero, oh wow, tingnan mo kung gaano ka-incredible ang God natin. At dahil sa kung gaano siya ka-incredible, dapat itong makaapekto sa bawat aspeto ng aking buhay. Dapat nitong baguhin ang paraan ng pagtrato ko sa mga tao. Tingnan mo, minsan nagiging masyado tayong spiritual. May ilang tao na gustong maging masyadong Bible para hindi na nila kailangang isabuhay ito. May ilang tao na gustong panatilihin ang fear of the Lord sa pag-upo lang sa prayer meeting o sa church service at nararamdaman ang goosebumps. Oh, I'm in awe of you, Lord. I'm in awe of you. Hindi yan ang para sa fear of the Lord. Ang fear of the Lord ay para kapag lumabas ka sa prayer meeting na yan, makakaapekto ito sa paraan ng pagtrato mo sa isang tao. Makakaapekto ito sa waiter sa lunch na mayroon ka ngayon.
makakaapekto ito sa iyong generosity sa isang tao sa paligid mo. Makakaapekto ito sa iyong puso na patawarin ang isang taong talagang nakasakit sa iyo. Huwag mong maliitin ang fear of God sa pakiramdam lang ng goosebumps sa isang service. Hayaan mong ang fear of God ay pumunta at humawak. Hayaan mong pumunta at humawak ang mga fingerprints. Ito, dapat itong makita. Dapat itong makita. Si Kate at ako, nung nakaraang linggo, nagkaroon kami ng honor at privilege na makasama ang aming dating church sa Malaysia, sa Kuala Lumpur, isang wonderful church na tinatawag na Kingdom City. At nandun kami sa loob ng maraming taon bago kami nagsimula dito sa Favor. At mahal namin ito, ang sister at brother-in-law ko, ang pastor ng church. Meron kaming mga great friends doon. Nakaupo ako sa front row at malapit ng mangaral at lumingon ako sa pamangkin ko. Sino ang kasama ko? Nasa worship team siya at sabi ko, hey, ano ang sign? Sa worship team, meron kaming mga signs. Baka hindi mo nakikita pero ginagawa namin. Ang mga maliliit na ito, ginagawa natin ang maliliit na parang. Tama. Ginagawa namin ang mga maliliit na signs na ito at ibig sabihin nito ay pumupunta kami sa iba't ibang bahagi ng kanta. Kaya kung gagawin natin ito, ibig sabihin, chorus, tama. Kung gagawin natin ito, one. Kaya sinabi ko, ano ang sign para sa bridge? Ang bridge, ang kanta. Dahil gusto kong kumanta sa dulo ng service, gusto kong pumunta. At sabi niya, ang sign ay ito ang sign. At natawa ako nung sinabi niya, sabi ko, talaga? Yan ba ang sign? At sabi niya, sabi ko, yan ang sign. Ginawa ko yan, 18 taon na ang nakakaraan. At sabi niya, sabi ko, At ako ay tumingin at sinabi, ang mga fingerprints ko ay nasa lahat ng dako sa simbahan na ito. At iniisip ko lang ito. Hindi ba dapat ang Diyos sa ating buhay, parang dapat lang na magpakita si God sa buhay natin at sabihin, nandito ang kanyang fingerprint. Ang kanyang fingerprint. Paano ko ginugugol ang pera ko? Nandito. Paano ako naglilingkod sa mga simbahan dito? Serve Sunday. May fear of the Lord ako na humahantong sa kaalaman na dapat akong maglingkod. Lalagpasan ko ang sarili ko at maglilingkod sa Serve Sunday. Ito ang fingerprints ni God. Dapat makita sa lahat ng dako sa ating buhay. At saan ito nagsisimula? Nagsisimula ito sa fear of the Lord. Huwag kang magkaroon ng takot. Huwag kang matakot, kundi magkaroon ng awe at reverence kung gaano kadakila ang God natin. Kung ang fear of the Lord ay nangangahulugang nakikita natin si God ng malinaw, kung gayon ang pinakamalinaw na lugar kung saan natin nakikita si God ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa krus na yan, Romans 5:8, gustong-gusto ko ito tungkol kay God. Ipinapakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin dito. Habang tayo ay makasalanan pa, namatay si Christ para sa atin. Ang fear of the Lord ay tumutulong sa atin na makita si God ng mas malinaw. Dapat itong magsimula sa kanya sa krus. Iyan ang pag-ibig ni God. Siguro hindi mo pa naranasan ang pag-ibig ni God ngayon. Siguro naranasan mo na ang isang Diyos na galit sa iyo. Ikaw ang iyong priest. Ilang kakaibang tao sa YouTube, galit na theologian, nagsisimulang magsalita tungkol sa kung hindi mo gagawin. Kung hindi ka magbabago, masusunog ka sa impyerno at makukuha mo ang galit at takot. Masasabi ko bang ang kanyang pag-ibig ay napakalaki para sa iyo na 2,000 taon na ang nakakaraan bago ka pa man naisip ng iyong mga magulang na matay siya sa krus para sa iyo. Iyan si God at ang fear of the Lord ay tumutulong sa atin na makita yan mas lalo pang malinaw. Napakaganda na mahal tayo ni God. Kaya't pinayagan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesus na ipako sa krus. Siguro hindi ka pa nakagawa ng desisyon na sundan si Jesus dati. Siguro nakagawa ka na ng desisyon matagal na upang sundin si Jesus. Pero lumayo ka. Ngayon gusto kong bigyan ka ng pagkakataong lumapit kay God. Maaaring ikaw ay isang makasalanan ngayon. Sa katunayan, sinasabi ng Bible na lahat tayo ay sinners. Welcome to the club. Ngunit mahal na mahal niya tayo, kaya ipinadala niya si Jesus para sa atin upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At kung hindi mo pa ito nagawa dati, ginawa mo ito matagal na. Ngayon, gusto kong bigyan ka ng pagkakataong tumugon kay Jesus. Kung nanonood ka online, nakikinig sa aking bagong perfect Tagalog voice. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataong ibigay ang iyong sa. Gusto ko lang makita kung i-interpret nila ang Tagalog ko sa mas maraming Tagalog. Kung nandito ka, sinasabi mo, James, gusto kong sundan si Jesus ngayon. Kapag nagbilang ako ng 3, kaya mo bang itaas ang iyong kamay ng mataas dahil gusto kong ipanalangin ka? Kung online ka, ilagay mo ang kamay mo sa puso mo. Gawin mo ang anumang nakikita ni God sa iyo. Iyan ang mahalaga sa bilang ng 3. Kung sinasabi mo, James, gusto kong sundan si Jesus ngayon. Gusto kong tumugon ka ngayon. 1, 2, 3 sa buong kwarto. Itaas mo lang ang kamay mo. Sabihin mo, yes, ako yan. Oo, nakikita ko ang mga kamay mo dito sa sulok.
Oo, nakikita ko ang mga kamay mo sa likod. Salamat, Jesus. Meron bang nandito sa second row? Nakikita ko ang mga kamay mo, sweetheart. Salamat. Sa gitna, sa likod, nakikita ko ang kamay mo. Meron pa bang iba na magsasabi ng yes kay Jesus? Sinasabi mo, gusto kong tumugon, gusto kong tumugon. Oo, dito sa bleacher. Nakikita ko ang kamay mo. Maraming salamat. Meron pa bang iba na magsasabi ng yes kay Jesus ngayon? Ito ang pinakamagandang desisyon na gagawin mo kailanman. Kung itinaas mo ang kamay mo, ito ang gusto kong gawin mo. Pwede mo bang ilagay ang kamay mo sa puso mo ngayon? Kung ginawa mo ito online, pwede mo bang gawin lang ito kasama ko? Ilagay mo ang kamay mo sa puso mo. At gusto kong ulitin mo ang panalangin pagkatapos ko. Ito ay isang simpleng panalangin na sumasalamin sa isinulat ni Apostle Paul sa Romans chapter 10. Napakasimple lang nito, pero gusto kong sabihin mo ito kasama ko at ibig sabihin mo ito ng buong puso mo. Come on, sabihin natin ito ng magkasama. Sabihin, Dear Lord Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayon at humihiling na patawarin ang aking kasalanan. Naniniwala ako na namatay ka sa krus, ngunit nilupig mo ang libingan. Kaya ngayon, pinili kong sundan ka, Jesus, upang gawin kang aking Lord at Savior. Halika at gawin akong isang bagong nilalang. Hayaan mong magsimula ang fear of the Lord sa aking puso. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, ipinapanalangin ko. Amen? Amen? Maari ba nating bigyan ng papuri si God para sa bawat taong tumugon? Hey, kung itinaas mo ang mga kamay mo sa dulo ng service, may sign ang kaibigan ko dito at gusto lang namin na gawin mo ang isang bagay. Gusto naming itanong sa'yo, pwede ka bang lumabas sa upuan mo sa dulo ng service? Ipapaalala namin sa'yo at bumaba ka lang dito sa harap. Gusto naming kumonekta sa'yo at ipaliwanag kung ano ang desisyon na ginawa mo lang. Gusto naming isama ka sa aming Build Christian Foundation course para maturuan ka namin kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus, para hindi ka matakot kay God, kundi matapos mo ang pag-alam kung ano ang ibig sabihin ng tunay na fear of the Lord. Amen. Ipapaalala namin sa iyo yan. Hindi mo kailangang pumunta mag-isa. Maaari kang pumunta at gawin yan. Kung ginawa mo rin yan online, pakisabi sa amin na ginawa mo ito. Kung nasa labas ka ng Metro Manila, ikokonekta ka namin sa isang great church. Kung nasa loob ka, sumama ka sa church namin. Gusto naming kumonekta sa iyo at tulungan ka sa iyong journey with Jesus. Amen, amen. Sino dito ang nakakaramdam na kailangan nilang maging mas seryoso sa fear of the Lord sa kanilang buhay? Oo, ako rin. Pwede ba tayong tumayo sa buong lugar na ito? Una, ipapanalangin ko ang ilang bagay. Hindi ko ihilingin sa iyo na lumabas ngayong umaga, pero gusto kong ipanalangin ka sa iyong mga upuan. Una, gusto kong ipanalangin ang mga tao sa kwarto, mga tao online na baka lumaki kayo na may perception kay God, na siya ang cosmic policeman, na siya ay nasa itaas at galit at naghihintay na magkamali ka. At palagi kang nahihirapan sa ideyang ito, alam kong mahal niya ako, pero hinihintay ko lang siyang sermonan ako. Siguro ang mga magulang mo ay palaging nagsasabi sa iyo. Siguro ang tatay mo ay dinisiplina ka ng mahigpit. Kaya ipinproyekto mo ang iyong earthly father sa iyong heavenly father. Hindi ko alam kung ano yan, pero alam kong gusto ni God na palayain ka diyan. Si God ay hindi isang angry God sa heaven. Siya ay isang loving God na sinasabi sa atin ng Bible sa pamamagitan ni Jesus na mahal ni God ang mundo. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi lang niya minahal ang iilang napili. Minahal niya ang mundo. Kung nandito ka at alam mong may mali kang perception kay God na nabuhay ka, marahil sa ideyang ito ng isang angry God, nahirapan ka sa ilang Old Testament stories. At paano ito naka-align kay Jesus? Kung ikaw yan, maaari mo bang itaas ang iyong mga kamay sa buong lugar na ito dahil gusto kong ipanalangin ka? Wow, ang daming kamay na nakataas. Ito ay isang malaking issue sa modern day church. Marami lang ang takot magsalita tungkol dito. Hindi sa church namin. Mahal namin si Jesus sa church namin. Si Jesus dapat ang ating starting point. Come on. Kung ikaw yan na nakataas ang kamay, ipinapanalangin kita ngayon. Lord, hayaan mong ang araw na ito ay maging shifting ng isip kung saan ang bagong revelation, kung gaano mo kami kamahal. O hindi tayo mga makasalanan sa kamay ng isang galit na Diyos. Tayo ay mga makasalanan sa kamay ng isang mapagmahal na Diyos na nagpakita ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus Christ na ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya God, ipinapanalangin ko ang anumang masamang pagtuturo, anumang masamang theology, anumang maling projection mula sa sarili nating mga earthly fathers, hayaan mong putulin sila. Ngayon, hayaan itong mapunit ngayon tulad ng damo na lumalabas sa pangalan ni Jesus. Ipinapanalangin ko, hayaan mong ang pag-ibig ni God, ang perfect love na nagtataboy ng lahat ng takot, ang perfect love na ipinapakita sa krus, hayaan itong dumating at bumagsak sa bawat tao. Ngayon, ang mga maling mindsets ay mawala sa pangalan ni Jesus. Ang mga kasinungalingan na pinaniwalaan ay mawala. Ang mga strongholds na itinayo mula sa kaaway,
hayaan silang gibain. Ngayon sa pangalan ni Jesus, hayaan mong magkaroon ng all, reverence at honor na magsisimulang bumangon. Pero hayaan itong bumangon mula sa pundasyon ng pag-ibig at hindi sa takot kay God sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, gusto kong hamunin ang bawat taong nakataas ang kamay. Minsan kailangan natin ng higit pa sa isang panalangin. Kailangan nating simulan ang pag-retrain ng ating isip. Gusto kitang hamunin. Kung itinaas mo ang iyong mga kamay, gusto kong simulang basahin mo ang Gospels ni Jesus, Matthew, Mark, Luke, John. Kung hindi mo pa nabasa dati, simulan mo sa John. At gusto ko, habang nagsisimula kang magbasa, at anumang sinasabi ni Jesus, anumang ginagawa ni Jesus, anumang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus sa loob ng konteksto ng mga Gospels na iyon, ay dapat na maging starting point mo para kung sino si God. Siya ay mabait, siya ay mapagmahal, siya ay mahabagin, siya rin ay isang just God. May mga consequences ang mga desisyon, ngunit ito ay nakabalot sa pundasyon ng pag-ibig. I-retrain ang iyong isip. I-retrain ang iyong mga pag-iisip. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sino dito ang kailangang makita ang fear of the Lord, ang mga fingerprints sa bawat aspeto ng ating buhay? Come on, anuman ang ipinangaral ko at anuman ang kinukumbinsi sa iyo ng Holy Spirit ngayon, itaas mo lang ang mga kamay mo sa buong kwarto dahil alam kong kinukumbinsi ng Spirit. Para sa ilan sa atin, ito ang ating relationship. Para sa ilan sa atin, ito ay kung paano natin hawakan ang pera. Para sa ilan sa atin, ito ay kung paano natin tratuhin ang ibang tao. Para sa ilan sa atin, ito ay ang ating thought life. Ito ay ang ating calling, ang ating destiny. At ipinagpapaliban natin ito ngayon. God, ipinapanalangin ko, hayaan mong dumating ang conviction ng Holy Spirit sa paraang makikita ang mga fingerprints ni God. Hayaan mong ang fear of the Lord God ang maging basis, ang maging starting line, ang maging pundasyon para sa aming kaalaman tungkol sa iyo. At hayaan mong dumating ang kaalamang yan, God. Hayaan mong baguhin nito ang paraan ng pagsasalita namin. Hayaan mong baguhin nito ang paraan ng pag-arte namin. Hayaan mong baguhin nito ang paraan ng pag-iisip namin. Hayaan mong baguhin nito ang paraan ng pagtrato namin sa isa't isa. O hayaan itong magbago, hayaan itong magbago, hayaan ang mga fingerprints ni God. Hayaan na makita ang mga fingerprints ni God sa bawat bahagi ng ating buhay, sa ating mga kasal. Hayaan na makita ito sa ating parenting, sa ating mga anak. Hayaan na makita ito at sa ating mga workplaces. Hayaan na makita ito. God, ipinapanalangin ko para sa mga Christians. Lord, upang maging mabuting representatives, upang maging mabuting ambassadors ni Christ. Jesus, bumabalik kami sa iyo. Mahal ka namin, Jesus.